Pero nagulat ako nang maramdaman kong may humawak sa braso ko. Kahit naka-off ang ilaw, alam kong si Tita Rose dahil sa pabango na naamoy ko. Nagsalita siya habang hinihimas ang braso ko. Sabi niya, pasok daw ako sa kwarto niya, doon daw ako matulog. Ako si Ron Kuya Roms. Sa probinsya ako pinanganak hanggang sa mag-aral ako mula elementarya hanggang high school. 10 years old na ako noon nang mag-grade 1. Huli na nang maisipan ng mga magulang ko na i-enroll ako. Nasa elementarya pa lamang ako ay napansin ko na kaagad ang maganda kong kaklase na si Adeline. Or Adele na lang. Medyo maputi kasi siya at may katangkaran din gaya ko. Siyempre, bata pa naman ako noon at mahihiyain pa. Kaya hindi ko na lang inintindi ang nararamdaman ko. Natural lamang siguro na humanga ako sa kanya. Minsan, sinusundan ko pa siya nang hindi niya napapansin. At gustong gusto ko siyang nakikita palagi. At nang magtapos nga kami ng elementarya ay sinabi ko sa sarili ko na liligawan ko siya kapag ganap na akong binata. At kapag dalaga na siya. Pero hindi ko ito nasabi sa kanya. Hanggang sa nang mag-high school na kami ay hindi ko na nakita si Adele. Hinanap ko siya pero sabi ng iba kong naging classmates ay nag-transfer na daw ito sa Maynila. Nalungkot ako sa nabalitaan ko pero ganun pa man, nagpatuloy ako sa pag-aaral. At ipinangako ko na gagalingan ko at para pagdating ko ng college sa Maynila ako mag-aaral. Hahanapin ko si Adele kahit hindi ko alam kung paano. Mahirap lamang din kasi ang mga magulang ko, pawang mga nag-aangkat lamang ng mga isda at itinitinda nila sa palengke ang kanilang hanap buhay. May 6 pa akong mga kapatid at ako ang panganay. Pero ganun pa man mataas ang pangarap ko. Gusto kong maging seaman para mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang ko. Nang magtapos ako ng high school ay kaagad akong nagpaalam sa mga magulang ko na luluwas ako ng Maynila para mag-aral. Pinayagan naman nila ako matapos sila makapag-ipon ng pamasahe ko. May mga tiyahin na tiyuhin naman din ako sa Maynila. Tumawag na sa kanila ang nanay ko na pansamantala sa kanila muna ako titira at pumayag naman sila. Nakarating ako sa Maynila at sa tiyuhin ko muna ako nakitira, kapatid ng nanay ko. Umuupa sila ng apartment sa Las Piñas at dahil summer naman, hinanapan muna nila ako ng trabaho para daw hindi naman sayang ang mga oras ko at ayoko rin naman maging pabigat sa kanila. Gusto ko rin makatulong. Dahil may sarili na rin kasing pamilya si Tito at maliit pa ang isang anak at minimum lang din ang sweldo niya. Ang asawa naman niyang si Tita Rose ay sa bahay lamang at nag-aalaga ng anak. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan ko, pero iniisip ko pa rin kung paano ako magkokolehiyo dahil sa wala namang magpapaaral sa akin. Sinubukan ko na lamang na mag-ipon pero mahirap talaga. Nag-isip ako kung paano kumita ng malaki. Napasok nga ako ng trabaho pero nasa minimum lang din ang sahod ko. Nag-aabot pa ako sa tita ko at kailangan ko rin magpadala ng pera sa nanay ko. Ilang buwan na lamang enrollment na. Meron na rin naman pala akong konting ipon pero pang-enroll lamang. Paano pa yung sa mga susunod? Hanggang isang araw inutusan ako ng tiyuhin ko sa palengke. Meron siyang ipinabili sa akin. Kaagad naman akong sumunod sa kanyang utos. At nang pauwi na ako,
ay may nakita akong isang babae na sa tingin ko ay nasa 50s na ang edad. Pero maayos ang kanyang itsura dahil maganda siya, manamit at naka-makeup pa. Maputi at makinis ang kanyang kutis. Marami siyang pinamili sa palengke. Nag-aabang na siya ng masasakyan. Nang may tumigil na taxi ay hindi naman bumaba ang driver para buhatin ang mga pinamili niya. At dahil malapit lamang siya sa akin, dali-dali kong binuhat ang mga pinamili niya pasakay ng taxi. Nagulat siya na makita ako na kanina kasi hindi naman niya ako napapansin. Napangiti siya at habang binubuhat ko isa-isa ang mga pinamili niya ay kinakausap niya ako at nagpapasalamat. Sabi niya ang pangalan niya. Siya daw si Irene o Mami Irene na lamang daw. Matapos ko sabihin ang pangalan ko, nagmamadali na siyang sumakay ng taxi dahil naikarga ko na lahat ng pinamili niya. At may inabot siya sa aking pera na sa tingin ko ay nasa 50 pesos. Pero hindi ko yon tinanggap. Nang makita niyang wala talaga akong balak tanggapin ang inaabot niya, nag-abot na lamang siya ng calling card. Tawagan ko lamang daw siya kapag kailangan ko ng tulong. Kumuway pa siya sa akin nang maumalis na ang taksing sinakyan niya. Hawak ko ang calling card. Balak ko sanang itapon dahil mukhang hindi ko naman kailangan. Pero ibinulsa ko na muna. Sumakay na ako ng jeep nang may dumaan at may bumaba. Tamang-tama at dadaan sa amin ang signboard. Matapos ang 15 minutes, nasa kanto na ako ng bahay nila tita. Dahil wala naman traffic at malapit lang naman ang palengke. Naglakad ako papasok. Nang nasa tapat na ako ng pinto ay narinig ko na nagtatalo sila tito at ang asawa niya. Nakaisyo kapos na nga daw sila. Kumuha pa daw ng alagain. Nagpapadagdag daw ng bayad ang may-ari ng inuupahan nila. Hindi na muna ako pumasok sa bahay. Hinintay kong tumigil ang pagtatalo nila. At nang maramdaman ko na tapos na ang pag-uusap nila, saka na ako kumatok sa pinto at pumasok. Tahimik si tita. Nakaramdam ako ng hiya. Kaya kinabukasan pag alis si tito, kinausap ko si tita. Sabi ko sa tita ko maghahanap na lamang ako ng matitirahan. Nagulat siya sa sinabi ko. Bakit daw? Ano daw ang dahilan ko? Kaya sinabi ko na nahihiya po kay tito sa asawa niyo dahil narinig ko kayong nagtatalo kahapon. Nako, wag mo intindihin ang tito mo, Ron. Ganun lang yon. Nag-usap na kami at okay na sa kanya. Sagot ni tita sa akin. Pero nag-iisip pa rin ako. Hindi ako sanay na may nagtatalo sa bahay, lalo na ako ang dahilan. Mabait naman si tita. Siguro stress lang talaga siya sa dami ng iniisip. Dahil nakikipag-usap naman siya sa akin. Kinuwetohan ko siya. Baka kasi wala lang talaga siyang nakakausap. 25 years old na si tita at maganda pa. Sabi niya, kung may mag-aalaga lang talaga sa baby nila ay magtatrabaho daw uli siya. Dati daw siyang nagtatrabaho sa bar. Sabi niya, doon daw siya nakilala at ni tito at ibinahay. Ron, pasensya ka na ha kung nadadamay ka sa away namin ng tito mo. Okay lang tita, naiintindihan ko. Sagot ko habang tinutulungan ko siya naghahanda ng gulay na panlahok sa lulutuin niyang sinigang na baboy. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Ilang taon ka na nga uli, Ron? Tanong niya. 19 na po, tita. Sagot ko kay tita. Kaya pala, medyo mature ka na kung mag-isip. Sagot ni tita na hawak pa rin ang kamay ko na nakaramdam ako ng kakaiba. Kaya inangat ko ang kamay ko na nakapatong sa lamesa para maalis din ang kamay niyang nakapatong.
Dumistansya siya nang makitang umapaw na ang pinakukuluan niyang karne. Lumapit siya sa kalan para timplahan ng panlasa. Dahil kaming dalawa lamang ang tao sa bahay, sabay na kaming kumain. Panghapon pa ang schedule ko sa trabaho. Nangako ako kay tita na ibibigay ko sa kanya ang buong sweldo ko ngayong katapusan para makatulong sa kanya. Kung kinakailangan magdagdag ng bayad sa upa sa bahay. Medyo nahiya pa si Tita Rose pero nagpumilit ako. 2 p.m. ang pasok ko kaya 12 pa lang ng tanghali naghanda na ako para pumasok. Baka kasi mahirapan akong sumakay. At nang paalis na ako, tinawag ako ni Tita Rose. "Ron, baon mo." Nakangiti si tita habang inaabot ang kulay puting plastic na may lunchbox sa loob. 10 p.m. ang out ko sa trabaho. Kaya nakarating ako sa bahay mag-11 p.m. na. Si Tita Rose ang nagbukas ng pinto sa akin. Naamoy ko kaagad ang pabango niya. Nagtanong ako kay tita kung nasaan si Tito. Siya kasi ang madalas magbukas ng pinto sa akin. Ang sabi niya nagpaalam daw na pupunta sa bahay ng kasama niya sa trabaho dahil birthday. Malamang daw lasing na pag-uwi. Alam ko na naiinis na si Tita Rose dahil 10 oras na ng gabi wala pa rin si Tito. Kaya pilit ko siya sinasabihan para mapanatag siya. Sabi ko, "Uuwi din yon tita. Kausapin mo na lang bukas." Maya-maya nagpaalam na siya na matutulog na. Pumasok na siya sa kanyang kwarto. At ako naman nahiga na sa sopa. Dito kasi ako natutulog magmula nang dumating ako sa kanila. Iisang kwarto lamang kasi ang apartment nila. Pero nang gabing yon, hindi kaagad ako dinalaw ng antok. Iniisip ko pa rin kung paano ako makapag-kolehiyo. Pero nagulat ako nang maramdaman kong may humawak sa braso ko. Kahit naka-off ang ilaw, alam kong si Tita Rose dahil sa pabango na naamoy ko. Nagsalita siya habang hinihimas ang braso ko. Sabi niya, pasok daw ako sa kwarto niya, doon daw ako matulog. Sabi ko sa kanya, "Tita, hindi pwede, baka madatnan tayo ni Tito." Pero mapilit si tita, hindi ko kayang tanggihan. Kaya sumunod ako sa gusto niya. Sa unang pagkakataon, nakatikim ako ng ginataang bilo-bilo ni tita. Espesyal ang kanya dahil ngayon lamang ako nakatikim. At pagkatapos namin ni Tita Rose, lumipat na ako sa sopa bago pa ako makatulog sa kwarto at madatnan ni Tito. Magmula nang pinatikim ako ni tita ng ginataang bilo-bilo, ay hinahanap-hanap ko ito. Kung kaya, ang isang beses na nangyari sa amin ay nasundan pa ng ilang beses. Hindi ko kasi maawat minsan si tita, lalo na kapag wala si Tito at kapag nakikipag-inuman sa mga kasamahan niya sa trabaho. Katapusan, araw ng sahod ko. Binili ko yung binibentang cellphone ng kasamahan ko, Android phone, at mura lang. Inabot ko kay tita ang kabuuan ng sweldo ko. Nagtira na lamang ako ng allowance ko papasok sa trabaho. Masayang-masaya naman si Tita Rose sa akin. Kaagad akong gumawa ng email at pagkatapos FB account. Hanggang isang gabi, nagpatikim na naman ng ginataang bilo-bilo si tita sa akin. Nasa kasarapan ako ng paghigop ng sabaw nang biglang dumating si Tito. Nakainom at dahil nakalimutan kong ilak ang pinto ay nahuli niya kaming dalawa ni tita. Sobrang galit si Tito. Dahil nakita ko na kumuha siya ng samurai, inunahan ko na siya. Inunahan ko siya ng takbo. Hindi na siya nakahabol dahil nga lasing. Mabuti na lang sa akin lang siya nagalit at hindi kay Tita Rose. Hindi niya kayang saktan si tita. Lumabas ako ng bahay nang hindi ko malaman kung saan ako pupunta. Mabuti na lamang ang nakapagsuot pa ako ng short ko. Ang paborito kong short na may bulsa sa dalawang gilid.
Sakto dahil andito ang pitaka ko. Nagpahinga na muna ako sa 7-Eleven at palinga-linga ako baka sumusunod pa si Tito. Nang mapansin kong malayo na ako sa bilis ng pagtakbo ko, umupo na ako at sakto rin nadala ko ang cellphone ko. Dinukot ko ang wallet ko, kumuha ako ng pera para magpa-load. At napansin ko ang isang calling card. Bigla ko naaalala ang babaeng nagbigay sa akin ito, si Mami Irene. Nang pumasok ang load, ay kaagad kong pinindot ang numero na nasa calling card. Nagbaka sakali ako kahit mag-aalauna na ng umaga at kaagad namang may sumagot. Nagpakilala ako, noong una hindi pa niya ako maalala. Hanggang sa maalala niya ako. Sinabi ko ang problema ko. Nasa trabaho daw siya at pauwi na, kaya nagtaka ako. Pero sabi niya wag daw ako aalis kung saan ako at pupuntahan niya ako. Nagtiwala naman ako sa kanya, kaya naghintay ako. Kailangan kong maghintay dahil wala naman akong ibang pupuntahan. Kaya nilibang ko na lamang ang sarili ko sa pag-browse sa FB ko. Hanggang bigla kong naalala si Adeline. Kaya sinubukan ko siyang hanapin sa FB. Kaagad ko ngang tinype ang pangalan niya sa search section at maraming pangalan ang lumabas at inisa-isa ko ang mga profile. Pero hindi ko talaga siya makita. Di nagtagal, may taksing tumigil. Si Mami Irene, tinatawag niya ako. Sinisenyasan niya ako. Sumakay na sa taksing sinasakyan niya. Kaya kaagad akong lumapit at sumakay sa taxi. Sa bahay daw niya kami, sabi niya. Di nagtagal nakarating kami, nasa bandang Parañaque lang pala siya nakatira. Isang bahay na may second floor, na may kalumaan na rin na hindi naman gawa sa semento, puro kahoy lang. May 4 na kwarto ang bahay at ang bawat kwarto ay may 4 na double deck. Pumasok kami sa isang room at ipinakilala niya ako sa mga boarders niya na puro lalaki. Mababait sila. Dahil mag-uumaga na, gising pa sila at mukhang galing pa sa trabaho. Dito daw ako, sabi ni Mami Irene. May 4 kaming magkakasama na puro lalaki. Magpahinga ka na ron at bukas na lang tayo mag-usap, ang sabi ni Mami Irene at lumabas na para pumasok na sa kanyang kwarto. Alas 8 na ako ng umaga nagising. Tulog pa ang ilang kasama ko sa kwarto. Hinanap ko si Mami Irene, gising na rin siya at nasa baba na. Nagtimpla siya ng kape at nag-usap kami. Tinanong muna ako ni Mami kung ano ang plano ko. Sabi ko, papasok muna ako sa trabaho. Sayang din kasi. Tumango lang si Mami at nagsimula na rin siya magkwento. Sabi niya, yung mga kasama ko daw sa kwarto ay mga alaga niya. Mga sumasayaw daw ito sa bar kapag gabi. Nabigla ako pero alam ko ang sinasabi ni Mami. Mga macho dancer sila. Mga galing din daw ng probinsya, tinutulungan niya. Nakisama ako sa kanila at tuloy ako sa trabaho ko. Araw-araw akong pumapasok. Makalipas ang 1 buwan, naalala ko na kailangan ko nang mag-enroll. Ang problema, wala akong pera. Yung konting ipon ko kasi naipadala ko sa nanay ko sa probinsya. Isang umaga nakita ako ni Mami na malalim ang iniisip. Kinausap niya ako kung ano ang problema ko kaya sinabi ko na kailangan ko ng pera pang enroll next month dahil plano ko magkolehiyo. Sinabi sa akin ni Mami na wala naman daw siyang pera. Kung gusto ko daw pwede naman ako sumayaw sa bar. Madali lang naman, tuturuan naman nila ako. Pwedeng-pwede daw ako at siguradong malaki ang kikitain ko. May itsura naman ako kung gusto ko daw tuwing Saturday lang ako mag-show dahil may trabaho naman daw ako. Napaisip ako sa mga sinabi ni Mami. Kaya pumayag ako na every Saturday lang.
Tinuruan akong sumayaw ng mga alaga ni Mami at matapos ang 2 linggo, natuto na ako at humusay sa pagsasayaw. Kaya kaagad isinalang ako ni Mami sa stage ng bar at ipinakilalang bagong star sa bar. Pumatok agad ako sa mga regular na kliyente ng bar. Instant sikat ako dahil sa natural kong kulay na moreno at katawang natural na mga muscle na hinubog ng pagtatrabaho sa probinsya mula pagkabata. Kahit tuwing Sabado lang ay inaabangan ako sa stage ng mga iba't ibang uri na mahihilig sa Banana Q. Matrona, Silahis, Bex at may babae rin. At dahil dito nakapag-enroll ako sa isang magandang eskwelahan ng mga seaman. Tumigil ako sa dati kong trabaho, nag-focus na lamang ako sa pagsasayaw. Ang dating tuwing Sabado lang, ginawa ko ng Biyernes at Sabado. At sa tuwing sa entablado ako, musika sa akin tenga ang hiyawan at palakpakan.